Ganun, parang pag may nakita ka nagnakaw, di mo pwede sabihin bastang magnanakaw siya. Asa ng iyong pruweba? The burden of proof. Opo. Kaya dito kasi, sinong yung pwedeng, si Ador Mawanay. Sigurado ko, familiar dyan si Senator Ping Lacson. Di ba? Yung humarap sa Senado, abay kung nagkikwento, kung magkwento, talaga namang kung sino-sino tinuturo, kung sino-sino sinasangkot, pati kulay ng damit. Si Loren Legarda, nakita kami niyan, nakakulay pula ang damit niyan. Ganon! Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Ito muna ang simulang pasabog. Anong pasabog ba? Parang, sorry sa iba ho, ang tingin doon ay dad. Alam mo yun? Oo, hindi pasabog eh. Ano? Sa wikang, sa English, it's called a dud. Wow. D-U-D. Wow. Ang alam ko lang, D-A-D, dad. What's a dud? Oo. Ha? Supot eh. Aray ko po. Nagpasabog, pero hindi sumabog. Well, depende ho sa inyo pong pagkaisipan, pananaw, pero doon po sa sworn statement ito mag-asawang Diskaya. Alright? Una sa lahat opo, yan ay kwento pa lang. Opo. In all fairness, wala ho sigurong tututol doon, kwento pa lang. Sa bandang dulo, ang tanong dyan, kaya ba itong patunayan sa hukuman? Kasi kung kakasuhan itong mga taong sinasabing tumanggap daw ng kung ano-anong mga halaga ng komisyon o kickback, at the end of the day, opo, yan ho ba'y tatayo sa hukuman kung isasampa sa husgado? Alright, baby girl, opo, yan po ang ating unang katanungan. Kasi kahapon, sa kanilang mga pagkikwento, meron din po mga nakakapansin na ng mga inconsistencies, right? At hindi ho naman din natin, kumbaga, maitatanggi yun na marami nag-o-obserba dito po sa kanila pong binasa na sworn statement. Bagamat may mga senador yata na hindi nabigyan ng kopya, no? At nagulat na merong ganun pong sworn statement. Oo, ganun ang balita. Oo, kumpirmahin natin yan mamaya kung totoo yun. Anyway, so, baby girl, opo, doon po sa sinasabi ng mag-asawang meron silang ledger. Ayan. At meron po silang voucher. Ayan. Opo, una, kahit na sino maaaring gumawa ng ledger o voucher. Correct. Kahit na sino pa pwedeng gumawa ng white paper. Di ba? Kagaya ho nung mga nagdaan na mga tumistigo sa Senado. Oo, yung I sa invoke Sabo. my right against self-incrimination. Ha? Meron din yun, di ba nito nakarami sinasabi? Na parang may voucher na pinapipirmahan doon sa mga pulis. Opo. Ang dami po niyan, mga kapatid, na tumistigo na dyan. Ano po, at kung sino-sino nga ang idinadawit. Pero nga sa bandang dulo ho, yung preba ang ating pong hihintayin, ha? Again, mga kapatid, maaari ho kasing depende yan kung nasaan kang bandang bakod. Agad kang nagsasabi, ayan na, ayan. Opo, pero ho, ito, ilagay natin sa tama pong, kumbaga, konteksto ito. Yan po ay kwento pa lamang nila. Oo. Kasi nga, sa mga kwento nila, opo, mismo sila nagsasabi kung gaano kalaki po yung binabawas doon sa kanila pong cost ng project. At the end of the day, halos 50% na lang natitira, standard pa rin daw ho yung proyekto. Oo. Kaya, kumbaga sinasabi nila na sige, lumiliit ang kita nila. Oo. Pero nagpapatuloy pa rin daw sila sa buhay dahil sila po ay walang choice. Okay. Doon sa Sige. kanilang sworn Okay. statement, kulang din for me ng accountability. Oo. Puro sila panunuro, paninisi sa iba. Pero Okay. hindi nila tinangkin na meron talaga silang partisipasyon dito. Tsaka yung Oo. sinasabi na gusto nilang maging state witness, Ayan. hindi ganun kadali yun. Hindi siya po ba? basta-basta. Hindi ganun kadali yun. And siguro lang natataka ho tayo kung bakit pumayag yung kanilang abogado na ganin po maging tunog ng kanila pong sworn statement, no? Oo, na para bagang yun lang akala mo agad ka nang magiging bayani ng bayan.
Opo, at ikaw biktima ng lahat ng gantong uri ng maling sistema. Oo, at pwede ka ng pangalagaan ng Estado para maging testigo at pakinabangan mo ang mga umano'y ninakaw ninyo. Kasi po, sabi nga ng DOJ, solin nyo muna pera. Oo. Bago kayo maging Sige. state. Ito pong affidavit ng mga Diskaya ay pinanumpaan September 6. So ito ho ay araw ng Sabado. Right? Sabado, weekend ito. Kapansin-pansin lang na sa atin lang po naman ito, mukhang minadali. Atin lang po naman ito, mukhang minadali itong kanila pong affidavit na ito. Minadali nga sa punto ng, sabi ko nga kanina, no, kapansin-pansin yung mga ilang pong salitang ginamit na nagpapakita na mayroon lamang silang pinili na mga tao na babanggitin. Siguro na paalalahanan ng mga Diskaya na minsan ka lang dapat nag-affidavit. Kasi kapag mag-akaroon ka ng affidavit para baguhin ito o magdagdag dito, that will lose your credibility. Kung ngayon pa lang medyo alanganin na ang kredibilidad, lalo pang magkakaroon ng duda kung magbabago ka o magdadagdag ka o magbabawas ka sa kwento mo. Yun naman ang sayang? Ano what you saying? Siguro naman, ang kanilang abogado matalino para mapagtanto yung bagay na iyon. Di ba? Oo. Kasi kung magdadagdag ka, eventually, ang sasabihin ng tao, o talaga bang yan na lang ba yan? O baka na naman, meron ka pang idadagdag dyan. Alam niyo ho yun, dapat talaga dito, pinag-isipan munang mabuti, opo, at nagkumonsulta po sa mga ilampong mga legal brains para masiguro na ang kanyang affidavit ay tatayo at pwede pong, kumbaga, panindigan hanggang sa kasulok-sulukan ng Plaza Miranda. Ika nga po ng iba. Hindi po ba? Anyway, kasi, again siyam ang kumpanya ng mga Diskaya. Di ba? Inamin nila. At sila po'y nagbibidding sila para makakuha Millions of traders around the world choose TradingView to ensure that their trading doesn't turn into guessing on coffee grounds or tarot cards. Yun ang magandang isa-isahin din kung saan-saan mga lugar ito. So may mga binabanggit siya dito, particular lang po na Region 5, tama? Na direktor ng DPWH, tama? Yes. Region 5. Oo. So kung Region 5, Bicol Region yon. Ilan ang inyong proyekto sa Bicol? At saan-saan ito? At anong-anong mga kumpanya ninyo? Right? Kasi Region 5 ito Opo. Ngayon, maliban dito, kasi ang Bulacan Region 3, no? At sinasabi nga po, ang Pasig, kung meron man sa Pasig, meron din. Region NCR. Oo. Hindi Pero po ba? project engineer ang binanggit doon. Kaya nga po, so dito mga kapatid, ang tanong natin, sa dinami-dami ng mga proyekto ninyo at kumpanya ninyo, dito lang kayo naglagay? Dito lang kayo hiningian ng komisyon? Ito lang mga taong ito? Hindi po ba? Kaya nga, may duda ka agad. Samahan pa ng salita. Na ilan sa kanila ay sina? In English, some of them are. Yo. Pero kagaya nga nung sinasabi ni Sir Cleve kanina, hindi naman ibig sabihin na pinapawalang sala agad yung mga nasa listahan. Oo, pero sinasabi din niya na hindi ka rin pwede basta mag-akusa nang wala kang kasamang ebidensya. Opo. Oo, yun din ang sinasabi. So, ang pruweba ngayon dapat manggaling sa mga Diskaya. Ganon yun Parang pag may nakita ka nagnakaw, di mo pwede sabing bastang magnanakaw siya. Asa ng iyong pruweba? The burden of proof. Opo. Kaya dito kasi sinong yung pwedeng si Ador Mawanay. Sigurado ko familiar dyan si Senator Ping Lacson. Di ba? Yung humarap sa Senado, abay kung nagkikwento, kung magkwento talaga namang kung sino-sino tinuturo, kung sino-sino sinasangkot, pati kulay ng damit. Si Loren Legata, nakita kami niyan, nakakulay pula ang damit niyan. Ganon.
Opo. Detalyado naman dyan kung saan ano ba yun, nagwa-wine daw sila sa BGC. Opo. Oo. Opo. Pero mga kapatid, May binanggit din silang pangalan sa una. Sana patawag to sa hearing. Yung Voltaire. May binanggit silang pangalan na malapit daw nilang kaibigan. Doon nagsimula ang lahat Yun ang punot dulo. Yung Voltaire. At magandang revelasyon din kahapon yung sa Sims, ha? Ano pangalan niya? Si Miss Sally. Oo. Tsaka si Wawaw. Oo. Si... Okay. Wow! Oo. Hinihiraman kami ng lisensya. Ginagamit yung lisensya namin nitong sila Alcantara tsaka nung Bryce. Okay? So meaning, yung nagbibiding-bidding, kasama dito yung yung Bids and Awards Committee na buong committee damay dito. Nakita ho ninyo? So sila po ay gumagamit ng lisensya para palabasin na ito yung winner sa bidding. Alright. Kapag po naluto nila yon, nagawa ng papeles, ghost project po, kukubra sila ng wala pong proyekto. So ito hong si Sally, bibigyan ng royalty. Royalty pati fee. yung si Wawaw. ako And the rest, kung mga magkano. kapatid, kasi sila pinakukubre. Ang the rest inaako na nung Alcantara at saka nung Bryce na ngayon po nagdadaglagan na. Hindi na sila friends. Oo, sinasabi kasi ni Bryce, iniiwan niya dun sa opisina ni Alcantara. Sabi naman ni Alcantara, wala akong kinalaman dyan. Oo, walang ganyang kwento. Ang total po, nito pong mga kagagawa nitong mga taong ito, 342 million. My gosh. Alright. Ito 5 pa lang ito sa Bulacan. Okay, yun ang isa sa mga kwento kahapon na maganda ho sana matulak din natin sa isang patas na investigasyon, di ba? Yung sinasabi po. Kumbaga, kasi para hindi sabog, Focus muna dito. Isang punto muna. Yes. Opo. Yung nga sana magandang direksyon kung mamarapatin lang po. Anyway. Kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Congressman Rodante Marcoleta of Quezon City, Congressman Marvin Rillo of Quezon City, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 22. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina
Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po.